Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Narito ang unang bahagi para sa pagpapalit ng Philippine Driver's License sa Japanese Driver's License or Gaimen Kirikai. Maraming Pilipino ang lumilipat sa Japan bilang mga manggagawa, permanent resident, estudyante, o asawa ng Japanese national. Isa sa mga karaniwang tanong ay kung maaari bang gamitin o ipalit ang Philippine Driver's License upang magkaroon ng Japanese Driver's License. Ang proseso ng pagpapalit ng Foreign Driver's License sa Japan ay tinatawag na Gaimen Kirikai. Ito ay pinangangasiwaan ng Driver's License Center ng bawat prefecture sa ilalim ng Japanese Police. Maaari bang ipalit ang Philippine Driver's License? Oo. Maaaring i-convert ang valid na Philippine Driver's License sa Japanese Driver's License kung matutugunan ang lahat ng requirements ng Japan. Gayunpaman, hindi otomatikong naaaprubahan ng aplikasyon. Kailangang lumaan ang aplikante sa pagsusuri ng mga dokumento, interview, at depende sa kaso. Maaaring kailanganin ding kumuha ng written at practical driving test, Japan Automobile Federation or JAP. Sino ang maaaring mag-apply? Maaaring mag-apply ang Filipino workers sa Japan, permanent residents, long-term residents, spouse visa holders, engineer, instructor, humanities visa holders, student visa holders kung kwalipikado. Basta legal ang pananatili sa Japan at may valid na Philippine Driver's License. Pangunahing requirements. Karaniwang hinihingi ang mga sumusunod. Valid Philippine Driver's License, passport, residence card, Juminjo o residence certificate, Japanese translation ng Philippine Driver's License. Mga passport na magpapatunay na natili ka sa Pilipinas nang hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos mong makuha ang lisensya. Application form, larawan, at bayad sa aplikasyon at pagsusulit kung kinakailangan. Bakit mahalaga ang 3-month rule? Isa ito sa pinakamahalagang requirements. Dapat mapatunayan na pagkatapos ma-issue ang iyong Philippine Driver's License ay nanatili ka sa Pilipinas nang hindi bababa sa 3 buwan. Layunin nitong matiyak na tunay mong nakuha ang lisensya sa bansang nag-issue nito at hindi lamang ito nakuha nang hindi sapat ang paninirahan. Japanese translation ng license. Hindi maaaring isalin ng aplikante ang sariling lisensya. Kinakailangan ng official Japanese translation ng driver's license. Para sa foreign license conversion, ang translation ay karaniwang ipinoproseso ng Japan Automobile Federation o JAP. Simula 2025, online na ang aplikasyon at wala nang over-the-counter o mail application. May exam ba? Depende sa bansang pinanggalingan ng lisensya. Para sa mga may Philippine Driver's License, maaaring kailanganin ang eyesight test, simplified written knowledge test, practical driving test. Ang eksaktong requirements ay nakadepende sa Driver's License Center na hahawak ng aplikasyon. Ano ang practical driving test? Sinusuri rito ang tamang paggamit ng seatbelt, pagsusuri ng paligid bago umandar, paggamit ng signal lights, tamang pagliko, pagmamaneho sa kaliwang bahagi ng kalsada, tamang pagtingin sa side mirrors, pagsunod sa traffic signs, at tamang pagpreno at pagparada.
Mahalagang sundin ang Japanese driving etiquette dahil mahigpit ang pagsusuri. Interview. Karaniwang tinatanong ang kailan mo nakuha ang iyong Philippine license? Saan ka nag-aral magmaneho? Ilang taon kang nagmaneho sa Pilipinas? Kailan ka dumating sa Japan? At may karanasan ka bang magmaneho sa Pilipinas? Layunin nitong tiyakin na may tunay kang karanasan sa pagmamaneho. Gaano katagal ang proseso? Ito ay depende sa prefecture. Maaaring matapos sa loob ng ilang araw kung kumpleto ang dokumento at walang pagsusulit. Ngunit, maaari ring tumagal ng ilang linggo o higit pa kung may exam, interview, o kulang ang requirements. Mga karaniwang dahilan ng pagkaantala. Kulang ang passport records. Hindi mapatunayan ang 3 months rule. Mali o kulang ang translation. Expired ang Philippine license. At hindi pumasa sa written o practical exam. Narito ang mga tips. Siguraduhing valid pa ang Philippine driver's license. Ihanda ang lahat ng lumang passport kung mayroon. Mag-practice ng Japanese traffic rules. Mag-aral ng basic Japanese driving terms. Magpareserba ng appointment kung kailangan ng inyong driver's license center. Mahalagang paalala. Hindi garantiya na maaprubahan ang conversion kahit kumpleto ang requirements. Ang final na desisyon ay nasa driver's license center ng prefecture kung saan ka nakatira. Ang opisyal na translation mula sa JAF ay isa lamang sa mga kinakailangang dokumento at hindi otomatikong nangangahulugan na maaaprubahan ang aplikasyon. Sa konklusyon, ang pagpapalit ng Philippine driver's license tungo sa Japanese driver's license ay isang malaking benepisyo para sa mga Pilipinong naninirahan sa Japan. Sa pamamagitan ng tamang paghahanda ng mga dokumento, pagsunod sa mga alituntunin ng Japan, at pagdaan sa kinakailangang pagsusuri, mas malaki ang posibilidad na maging matagumpay ang aplikasyon. Mahalagang alalahanin na bawat prefecture ay maaaring may kaunting pagkakaiba sa proseso. Kaya mainam na makipag-ugnayan muna sa driver's license center na may sakop sa inyong lugar bago magsumite ng aplikasyon. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o otoridad. Marami pong salamat.